Yun talaga, i-double-minded mo rin yung ano. Paumanhin at naputol at hi, hirap ng daling malobat yung biit at saka daling malobat ng cellphone. Yan. Pag ang aral ng Diablo ang tawag doon, mapagpayumbaw na aral, maraming gamit pagdating sa pagbabaloktot. Pero sa katotohanan, butas ng karayom. No? Talagang God is simplicity. Pwede naman ang Diyos dumating ng maganda higaan niya. Pwede naman siya lang nangangaral sa isang magandang sinagoga. Bakit sa tabing dagat ba? Bakit sa puno? Sa ilalim ng puno, bakit sa bagay na yun? Kaya may ganun din sa uling araw na ito. Nangangaral ka ng purong salita, pero makikita mo, pinantulot ng Panginoon na kung saan ay hirap sa mga bagay na
pangangailangan tungkol sa ministry. No, bakit sa bagay? No, na ganun talaga. Pinapakita ng Diyos God in simplicity siya. Pero at tatawag doon at makikita mo yung mga bulaang mga ngaral. Si Kubuloy, kita mo ang yaman. Lahat ng mga kinatangkilik niya at naroon para magawa niya lahat na paano ipangaral ang pangangaral na yun na ukol sa kanya raw mula sa Diyos, pero nakikita yung pagbabaluktot. No? Nagtatanyag din na gaya siya ng Diyos. Mula lahat ng tao dadaan sa kanya, pag hindi dumaan sa kanya walang kaligtasan. Pero sagana. Pero sa pure word, makikita natin dito ay butas ng karayom kahit sa mga kagamitan. No? Masusubok ka talaga rito kung saan no? At talagang kailangan mahaba ang pasyensya mo sa mga bagay kasi ang salita ng Panginoon dito sa mundo, ang pakay lang talaga ng salita ng Diyos ay ipahayag sa tao ang salita. Warning, hindi siya nakapokus doon sa kagandahan talaga ang salita ng Diyos na para maging tradisyon, isang simbahan na maganda, tapos ipapangaral ang salita doon na para lang maging traditional lang. Dito may purpose talaga, salita ang nilalabas dito. At kaya dumadaan sa mga bagay na kasimplihan, ng mga bagay na ganito, ano pa mga butas ng karayom na yan. Dahil why? No? Ayan ang gagabitin ng diablo na kung saan, yung ganun-ganon, huwag ka na mangaral, huwag ka na magano, dahil walang ganun-ganon, hindi ka kagaya ng iba na lahat ng mga bagay na tatangkilik nila sa gawain ng Panginoon ay kompleto sila. Paano ka naman hindi pa naman sila hindi susupport ng mga bagay na yun? Ayun ang gusto ko ng diablo na makapangdaya sila. Kanya tong mundo na to sa ngayon sa pandaraya niya agawin nga ito ng Diyos susunugin ng apoy no? Lahat ng kagandahan sa diablo, lahat ng anyo ng kasimplihan ay sa Diyos. No? Balik tayo sa topic ng ating pinag-uusapan ay sa Diyos. Napigati lang spirit ko kasi napuputol, sayang kasi yung mga salita na. Balik tayo sa topic tawag doon na nabitawan ng Panginoon kanina, hindi ko na alam kung saan ko dudugtong yun, yung binanggit kanina. Iba pa rin talaga yung dire-diretso, nakakapigati ng spirit. Kasi paglilipat yung charger dito, tapos focus na kami dalawa ni Mrs. sa salita, lahat ginaganahan na rin yung kanyang tinga sa pakikinig. No, hindi ka rin masisisi kasi focus, tapos sa loobat na palang cellphone to siya habol yung para saksak, hindi na mahabol talaga, kaya kaya talaga dalawang charger. Yun nga living by faith lang sa ministry ito paikot-ikot lang tayo, minsan may keyboard, minsan wala, ganun talaga, living by faith lang wala naman tayong inaasahan, hindi naman tayo nangarap para sa pera, no? Kaya kahit ka paano at tinuturo sa ministry ito, maging tapat ang mga membro para kahit sa maliit na mga bagay na yun o bahagi ng Panginoon ay makatulong din yung maliit na yung bagay na yun para magamit din sa pangangailangan ng gawain kung sakali. Pero kung mula sa inyong puso, ayun sinasabi ng Biblia na magsaya na mabigay. Pero kung talagang hindi ka masaya, nasa sa inyo talaga yun, basta tinuro ang totoong aral na mula sa Panginoon na pinangaral na rito na ang kautusan ng Panginoon ay wala na sa labas kundi nasa iyong puso na. Mayroon pa rin ang utusan ng Panginoon sa Old Testament pero nilagay na sa puso. No, hindi mo na siya gagawin dahil sa utos. Ginagawa mo na siya yan dahil nasa puso at sabi ng binasa natin ng Bible, ang kautusan ay nasa puso at nilagay na sa isip. No? Kaya dapat ganun ang mangyayari sa atin huling araw na ito na kung saan ay magtulungan lang tayo o para mapaliganap ang salita. Kung hindi kayo mangangaral sa magitan ng maliit na mga bagay na yun, ay naiahayag natin ang salita ng Panginoon dahil sa pakipagtulungan nyo upang maipalaganap ang salita ng Panginoon. Total, pag kami mismo mga ngaral na hindi habol ang pakinabang, pag mayroon kami mismo ang nagpupuno sa mga gawain na pangangailangan dito. Kahit isa rin kami mga simpleng mga tao na wala rin mga stable na mga hanap buhay, pero sinisikap namin kung may magkakataon na dumadating na blessing at inuuna namin ang gawain ng Panginoon dahil sa alam namin ito ang narapat gawin upang para sa mapalaganap ang salita ng Panginoon. No? Huwag lang tayong maging tagapakinig lamang, no? Na kung saan ay hindi man tayo nangangaral na rin kayo sa magitan ng pagtulong sa gawain ng Panginoon na hindi naman ito ginagamit kagaya ng ibang mga ngaral na kung saan ay tumutulong kayo para sa pakinabang hindi karnal lang nag-iisip ng ganyan o talagang mga bagay na kung saan ay mga taong talagang hindi ginagawa ang gampanan nila upang dahil ang puso nila ay naroroon, no? Ginagawa to, sinasabi ko lang to para tayo ay makita natin na maging kapuwang tayo ng gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ganung bagay, no? Pero paalala lang yun, no?
At total di naman ang isang bagay na kasampung bahagi kung may kapahayagan ka, hindi naman talaga sa atin talaga yan, sa Diyos yan, no? Kaya wala namang dahilan dito na si Barjay, oy, nangangaral, baka pera lang. Hindi, wala kayong masusumbat sa akin, wala kayong maidadahilan sa akin kasi at tinuturo ko lang ang katotohanan dito, kung ano sinabi ng kasulatan, sinabi ng salita ng Panginoon. Hindi ko yung tinuturo para udyokan kayo para magkapera ako rito. Hindi ako, kung pera lang habol ko, hindi ako magtatayo, hindi magkakaroon ng gawain dito. Sundin ko ang paghabol ng Panginoon sa tawag doon sa 6 years ago na tinanggihan ko to. Dahil sa financial ng mga bagay, wala man akong mapapala rito kung yan ang habol ko. Sa ibang pastor, may napapala sila kasi pera-pera lang sila eh. Pero nakikita niyo naman kahit simple lang gawain or hindi kagaya ng mga iba na mararanya, nagpapatuloy pa rin ako sa hirap at ginhawa. Saan ba mapapatuloy ang hirap ng ginhawa? Pag may hirap. Yung iba ginhawa lang eh. Kagaya yung kwento ko nga rin kaya ng umaga. Barjay, anak ka naman ng tatay mo. Ikaw na magpastor dito. Sa Balod. Balik na ako sa Manila. Kung saan ako galing. Ayoko na. Ikaw na magpastor dito kasi anak ka naman ng tatay mo na pastor dito sa Balod eh. Gusto lang niya ginhawa. Pero pag nasubok na at sa kawalan, lalo ng pandemya, tinatawag ako para maging pastor doon sa Balod, sa lugar ng tatay ko. Wala naman itong dugo-dugo. Hindi naman dugo sa laman ang pagiging pangangaral ng Panginoong Kristo Jesus. Pagtawag to sa personal na karanasan. No? Bagko si Moises, bago tinawag siya ng Panginoon, at sinubok siya muna sa tawag doon sa desierto. At si Barnabas, bago siya tinawag ng Panginoon, maraming matagal na panahon muna siya dinili ng Panginoon. At dito sa ministry ito, dinil to ng 6 years bago ako tumugon. No? At sa mga ibang mga ngaral, dinil din sila. Pero nakakalungkot lang sa mga peke, mga ngaral. Isang araw lang, pastor ka, ikaw doon, punta ka doon, dalhin kita doon. Opo, elder. Isang araw lang na pagtugon, pastor na. Namatay ang asawa, namatay ang tatay, tawag doon, kabukasan, bukas, pastor na. Nawawala na yung original na pagtawag ng Panginoon sa personal na karanasan. Tapos, dahil ang diablo ay nagtatago sa kagandahan, mas tawag doon, mas lalo nilang na kanilang napapagtibay na sila ay tinawag ng Diyos dahil mayayaman sila sa mga material na mga bagay sa pakinabang sa iniisip nilang ito ay tawag doon ay sila'y tinawag ng Diyos, na kung saan ay alam natin na maraming mga bulaang mga ngaral o bulaang propeta na ganun din ang kanilang kalagayan, na mararangya ang kanilang gawain pero walang salita ng Diyos, no? Kaya hindi yung basihan, kagaya binasa natin kanina, hindi basihan ang material ng bagay upang sabihin mo ay ikay pinagpala, no? Wala nang higit na pagpala na ikaw ay may pusong lumulukso doon, na revival sa iyong puso na tumatawag sa Diyos, na kung saan ay sabi ng propeta na kung saan ikaw ay palaging mayroong revival sa iyong puso sa pagiging pananamba sa espiritu katotohanan, no? Na may totoong pagkatakot sa Diyos na walang halong paimbabaw. Tayo magpatuloy sa mga natitirang bahagi. Nawala kasi ako sa sinasabi kanina eh. Sayang yun. Matatandaan ko lang sana eh. Diyan napapatunayan na hindi ang pangungusap ng Panginoon hindi nagbumula sa tao, no? Pag naudot yun, ang espiritu nagsasalita, pag naputol talaga yun, dire-diretso pa lang siya, pero pag naputol mo yun, mag-aantay ka uli. Kaya mag-abang lang tayo kung ano sasabihin ng Panginoon sa mga natirang minuto lang. Patapos na rin ako. Kaya kung tatagal kasi maaga naman ako nakapagsimula. Sana ba ako nung kanina? Yan na. Ngunit hayag sa mga huling araw, dito ako naputol sa mga huling araw lang, iba ay magsitalikod sa pananampalataya, makikinig sa mga espiritu, mga pangikayat at mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng mga paimbabaw ng mga tao, nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, nimura ng kanilang mga sariling buddhi ng waring bakal na nagbabaga. Sabi dito, Matthew 24, sapagkat may nagsisilitawan ng mga bulaang propeta sa mga huling araw, no, na nagpapakita ng mga tandang, mga nakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ang mga hirang. Tandaan mo si Kibuloy, inadapt na naman niya yung sunog doon sa Amerika. Napanood ko sa kanyang sa TV, sa kanyang programa, pero nasa Facebook na panood ko na
At inugnay na naman niya doon. Yung nangyari daw yun, hula niya yun. Ayun daw nakita niya sa panaginip ayun na raw yun, yung sinusunog na mundo. Ay mga tao nagtalunan sa tubig para lang hindi sila masunog sa ano. No, tuwing may nangyayari ng ano, at lahat ng mga bagay, lagi niya inuugnay sa kanyang sarili na kung saan hinula niya yon o mga bagay na yon, no? At magpapakita ng mga tanda, mga bagay na yon upang mailigaw ang marami, no? At siyempre yung mga tao na at mamamangha sa mga bagay na ganoon at makikita nila, totoo nga nangyari yun at nangyari ng katuparan. Magpapakita ng mga tanda upang mailigaw kahit minsan pati mga hirang, no? Why? Kasi sabi sa 1965, ang Diyos ng masamang kapanahonang ito, sabi rito, ang sibilisasyon ng kaalaman ibinabaluktot nito ang salita ng Diyos para umayon sa sarilang panglasa. Ang bawat denominasyon ngay yun at yun ang ginagawa para pareho at para sabi to, pero pareho nakakapangaraw tuloy si Satanas ng sarili niyang ebanghelyo ng kaalaman sa sarili lang iglesia. No? Sarili, ibig sabihin, pag sinabing sarili nilang iglesia, hindi yun mula sa Diyos. Sarili lang nilang iglesia yun. No? At may dalawang klase lang ng tao na binanggit sa bagong tipan, ang anak ng Diyos at anak ng demonyo. Kaya hindi nakataka-taka, ganda sana ng preach kanina, nasira sa climax. Naantay ko pa uli yung dugtog ng Panginoon sa topic ngayon. Hirap talaga pag napuputol. Sarap sana balikan nyo. Kamalalay. Ako na yung sinasabi ko kanina. Iisip ko pa kung saan ako naputol. No? 1962, karunungan laban sa pananampalataya. Libasan, i-rebuke ina-expose ang diablo Kaya, ang gugulo. Ngayon ang Diyos ay may akda ng pananampalataya, si Satanas naman ay may akda ng karunungan. Kaya yun ang ginagamit nila, no? Na kung saan yung karunungan ang gagamitin nila upang sila ay makapanghikayat ng tao, no? At imbis na sumampalataya sa Diyos, 'di ba? Yung sinabi kanina, sinasabi ko na kung saan ay lahat ng mga bagay na gusto mong gawin mo, na kung saan ay tawag doon, ang Diyos ay nasa sayo na. Yun na yun. Ikaw ang Diyos sa sarili mo na dumating ay ng purpose na kung saan bakit tayo may Diyos para lahat ng gusto natin gawin ay ilikha natin. Lahat ng pangarap natin, lahat ng gusto natin bagay na gawin, malaya ka na sa sarili mo. Ikaw ang Diyos sa sarili mo. Yung pala, ginagawa ka ng Luciferian. Hindi mo pa namamalayan. Amen ka pa rin ng amen. No? At tatawag doon na pinapadaan nila sa mga gandang pananalita na kung saan sa karunungan, nag-explain din sila, may paliwanag sila doon. Kung pa bakit nila sinasabi yun. Pero bilang ako may panala, alam ko na mandaraya, pero yung mga tao nakikinig ng walang malay, lalo't hindi palabasan ng Biblia, no, sa mga bumabangga sa Biblia, mga kanilang sinasabi, amen lang sila ng amen kasi hindi nila nasasala ang sinasabing yun. No? At sa mga may panala, nalalaman nila na pandaraya talaga kasi malayo sa sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos ay umasa at magtiwala sa Kanya at tatawag doon at magdaywilbidang ka doon sa kanyang kalooban, pero ang tinuturo nila mabuhay ka sa iyong sariling kalooban. Tapos sasabihin nila yung kalooban mo yung Diyos na yun kasi ang Diyos ay nasa loob mo. Hindi pala Diyos yun, si Satanas yun. Humanity yun Hindi man tayo ang sabi ng Biblia, huwag kayo mabuhay sa laman, mabuhay kayo sa espiritu. Pero yun, tinuturo nila ay mabuhay ka sa laman. No? Nagpaka-Diyos lang, hindi yun Diyos. Nagpaka-Diyos lang sila sa laman. No, hindi yun talaga ang Diyos ang nabuhay sila sa laman. Kasi sumasalungat na lahat ng mga bagay na kinasanayan natin, mga dati na kabanalan ay nawala yun sa kanila. Tapos sasabihin nga nila na progressive revelation nga yun sa kanila. No? I hope dito yata ako naputol sa salitang yun. No? Sasabihin nila progressive revelation yun, pero at lahat ng mga bagay na mga nawala ay mga dati nilang ginagawa ay umatras naman. Ang progressive revelation ni Satanas ay paatras. No, ang progressive ng revelation ng Diyos ay kapangyarihan nito o kabanalan. No? Kaya makikita natin dito idadaan ka sa karunungan nila sa mga salit-sabi ng tao na hindi na nagmula sa karunungan ng Diyos. Kaya't nga ibinigay ng Diyos ang kanyang mga
unang anak sa kanyang salita na at sinabihan silang dapat nila itong sampalatayan, tapos inilagay itong kamatayan kamatayan, paghihiwalay, kaparusahan kung mabibigo silang sampalatayan ito. At dumating si Satanas at kanyang sinubukang alokin si Eva ng karunungan, no? Ay, inalok kay Eva karunungan, ibig sabihin, pag sinabing karunungan, meron siyang pinahayag doon na inexplain kung paano mo papaniwalaan to, at tatawag doon at yung panghihikayat na para tanggapin mo yun na ito'y ganun. Kaya nga sinabi na ni Satanas doon ay na tunay na pinapilabas niya doon na kung saan ay kanyang sinasabi na ito ay na sapagkat talastas ng Diyos. Pinapalabas niya na yung kanyang sinasalita ay mula din sa Diyos. 'Di ba? Kaya yung mga pagbabaluktot ngayon, ang kanilang mga paliwanag din ay tila bang galing din sa Biblia. Tilang galing din sa propeta ko, no? Pero nilalabas ka na pala doon sa sentro ng kanyang salita. No? Kaya sabi rito, datapwat ng sumibol ang usbong at namunga ay lumitaw rin ng mga sabi rito, hindi yan binabasa ko. Sabi rito. Pala yun. At dumating si Satanas sa kanya at sinubukan alukin si Eva ng karunungan, ikay magiging pantas na nakakilala ng tama at mali, parang Diyos. Gayong kita nyo, nung pasimula pa lang, makikita nyo na diyan mismo na nagsimula ang karunungan sa Diablo. Iba yung wisdom ng Diablo, ha. Karunungan ibig sabihin yung pagbabaluktot para mapaniwala ka doon, no? Tila na nakakilala na yun ng sabi yun, tila kakaiba iyon. Di po ba? Kakaiba. Iba talaga. Kaya yung pangangaral nila at ito makikita mo, no? Nakakaiba na sabi pa nga niya kanina habang nagpapaliwanag siya na iba to sa kinasanayan natin na tinusok tayo sa aral ng propeta ko, no? Dinaya daw sila sa aral ng propeta. Iba to sa kinagisnan natin ng mga turo ng mga pastor sa mga enteb na kuno na ganoon tayo na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos ng gunon-gunon. Kaya kung ikaw may kapanala, makikita mo na kagad Lucifer yan ang aral. Nililiko ka doon sa salitang tawag doon na sinasabi nila na iba ito sa pangangaral ng anay na pinapaasa tayo na sumunod lang tayo sa kagustuhan ng Diyos at manahimik lang tayo na kahit na tayo wala ng anong mga bagay ng ating mga hindi na tayo nakapokus sa mga ilang natin sa laman dahil sa pagsunod sa Panginoon, no? Kaya mga na kanilang iniisip nila at ibig sabihin lahat ng mga pasiya mo kung bakit ka mayroon na naghihirap sa mundo at naghihirap sa mga material na mga bagay dahil lagi na nakapokus doon sa pangako ng Panginoon, samantalang ang pangako ng Panginoon sa pagpapasiya mo na raw ngayon. Ayun ang aral nila. Ayun ang aral ng third coming ngayon. Ang pangako daw ng Panginoon ay ayon din sa paggagawa mo na pagpapasiya mo kung ano yung magiging pasiya mo ngayon at magkakaroon yung katuparan dahil sa decision mo sa iyong ginawa, no? Meron kasing pagpapasaya ang tao sa ginawa niya na salungat sa Diyos. Magkaiba yun. Pwede tayo magpasaya pero kaugnayan lagi kasama ang Diyos. Kung nasaan ang Diyos, dapat ang pagpapasaya mo nandoon sa kalooban ng Diyos. Sila hindi. At ang kininila na tawag doon ay pagpapasaya ay bumaba ng Diyos sa kanila, ayun na yung Diyos. Pero salungat naman sa Diyos. Progressive revelation nga tapos ngayon, ayun nga mga dati mga mahabang buhok, mga mahabang palda at hindi nagpipintura sa mga mukha ganun na ang ginawa nila ngayon, no? Na kung saan ay bumalik sa mga dating mga putik. Progressive bang nasa putik? Ang progressive ay dating mga tawag doon ay naligo. Pagtapos naligo, nag-progress, dinamitan, no? Nabihisan pa. No? Hindi yung naligo ka na tapos babalik ka sa putik, progressive. Ngayon ang progressive nila, bumalik sa putik. Ngayon, siyempre, may kinalaman ng Diablo ay, sabi niya? Ngayon, siyempre, mang may kinalaman sa Diablo ay pagbabaluktot sa original. Ang kasalanan ay pagbabaluktot. Pagbabaluktot sa katuwiran. Ang pangangalun niya ay pagbabaluktot ng isang legal na gawin. Ang kasinungaling ay pagbabaluktot ng katotohanan.
Yun ang isang bagay na isang tanda ng isang pagbabaluktot. Yung original na kalagayan ay sasalungatin mo, no? Kaya yung ginagawa ng mga aral ngayon, maraming salungat, no? Sasalungatin nila. Kaya makikita mo yan sa huling araw ito na nagkakaroon ng kaganapan yan na ayon sa bunga nila, yung paano na nila namamanifest ang pagbabaluktot sa original na salita ng Panginoon, dahil sinisingit nila yung kanilang sariling interpretasyon. Hindi na lang din sa propeta pag-usapan kahit sa Biblia. No? Sinisingit nila yung sarili ng paliwanag para matawag lang ng progressive revelation ko. No? Kaya sabi rito, last na lang, hindi ako magtatagal kaya nasigara yung climax kanina. Parang naiba yung condition ko ngayon. At siguro bawi na tayo susunod. Depende sa kaloob ng Panginoon. Sabi rito sa 1956, ang tatak ng halimaw. Sabi rito, kaya kapag sinabi ng isang tao na sa kanya ang espiritu at tinanggap ang isang bagay na salungat sa salita, pinapakita nito na hindi yun tunay na espiritu santo. Pag salungat yung salita, tunay na hindi raw yun simula sa Espiritu Santo. No? Kahit sabihin mo pa na ayun na yun, Espiritu ng Diyos bumaba na, ayun na yun, ikaw na magkaroon ng kapangyarihan sa laman mo para tawag doon, at ayun na yun, yung Diyos, ayun na, ikaw na yung Diyos sa sarili mo, yun na yun, nahayag na sa laman, ayun na yung second, ayun na yung third coming, kuno, yung kanyang ikatlong pagpaparito. Bibintangan pa ang Diyos sa kanilang mga pinagagawa. Pag salungat sa salita, isalungat sa salita, hindi yun Espiritu Santo, Espiritu ng demonyo yun. Kaya nga, makikita natin dito, 1956, ang tatak ng halimaw. Yung kanina pala ay huwag manalig sa iyong sariling pagkaunawa ang title. Nagkamali ako ng ano. Ito pala ang tatak ng halimaw, itong bago kong babasahin. Sabi ito, ang dalawang tatak na ito ay magkasabay na tumatakbo. Kaya yung mga bagay na yan, makikita natin, sumasabay yan sa katotohanan. Kaya may nangangaral na pagbabaloktot sa huling araw na ito, kung ang inyong namamasdan sa huling araw na ito, sa loob, kahit dito sa loob ng end time, sumasabay ang pagbabaloktot na yan. Hindi nagkakasundo ang dalawang panig na yan, pero iisang propeta naman. No? At makikita natin, sumasabay ang dalawang tatak na ito. Magkasabay na tumatakbo at ito'y lubang matindi. Makinig, magiging napakahigpit bago ang pagdating ng Panginoon. Kinakailangan yung taglayin ng isang tatak o di kaya isa pa. Ibig sabihin, bago dumating ang Panginoon, kailangan manatili sa original na salita. Spiritual aspeto aking munang sinasabi. Nung manatili kayo sa isang sa original na salita, no? O di kaya sa isa pa, no? At tatawag doon at sabi rito, bago dumating ang Panginoon. Kaya pag tawag doon, pag sinabing bago dumating ang Panginoon, yung dalawang tatak ito magkasabay na dumating. Ibig sabihin, kung nangyayari ito sa huling panang ito, mayroon palang literal na pagdating ng Panginoon. No? Ang dalawang tatak nito umiiral ngayon pa lang. Nangyari na yan sa una, pero ang dalawang tatak nito, bago dumating ang Panginoon, ay nagaganap ang marka ng hayop at marka ng Diyos sa pamamagitan sa pagbabaloktot. Lantaran na kung paano magbaloktot ng salita ng Diyos. No? Kaya makikita natin dito sa huling araw na to ay 1956 ang tatak ng halimaw sa page 46. Sabi niya rito, ngayon tingnan nyo si Judas noon ang Antikristo, alam natin iyan, siya na ngayon sa wari hindi siya laban kay Kristo. Pag sinabing hindi laban kay Kristo, kung paano natin binasa nung kanina na nagpakunwari si Satanas na kanyang sinabi sa verse na Genesis 3:1 hanggang 5 sa bandang baba, sabi niya, sapagkat talastas ng Diyos sa mga araw na yung kumain kayo ay madidilat ang inyong mga mata. Dinadabay niya ang Diyos na waring ang kanyang sinasabi ay mula nga sa Diyos. No? At yung sinabi ng propeta rito, ngayon tingnan niyo si Judas. Noon, ang Antikristo, alam natin iyan. Siya nga iyon, sa waring hindi laban kay Kristo. Wari lang daw. Waring kakampi siya ni Kristo, wari lang daw. At ang Biblia ay nagsasabi na sa huling araw ay dalawang espiritong ito. Hindi isa ha, dalawa ha, magkahiwalay. Magiging lubang magkatulad na kung maaari dadayain nito ang mga hinirang. Tandaan nyo yung third coming at saka yung mga yung pure end time bago pa mahiwalay yan sa end time noon, naging third coming. Halos magkapareho pa aral, mayroon lang konti pagkakaiba. Mayroon propetang lumabas sunod kay Branham, no? At yung nandoon ako sa panahon na yung third coming pa ako sa panahon yung kanilang aral ay halos pareho pa ng hindi pa
konti pa lang pagkakaiba. Pero yun nga, dinadahan-dahan nila habang tumatagal ang panahon na yun. Kung ngayon nalalantad na ang mga katampalasanan at naglantad na siya kung sino talaga siya, humanity talagang aral, Luciferian, at sinasabi niya si Satanas at si Jesus ay isa lang, si Judas ay si Jesus ay isa lang, no? At tatawag doon at naglalantad na talaga siya ng katotohanan, hindi na maitago yun. Ibig sabihin, tawag doon, may nagaganap ding nalantad na pagpaparito ni Satanas sa literal na kanyang templo. Mayroon din pumarito na hindi nila nalalaman sa literal na templo ng Diyos. No? Kailangan mahayag yun sa espiritual at malantad muna yun sa mundong ito na naglalakad sa mundo. Ang mga espiritual na mga Bisaya sa anyo ng salita sa templo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nobya bago sila kunin sa pag-agaw. Mahayag muna sila yun kung paano si Jesus nahayag doon sa panahon ng kanyang kapanahunan. Mahayag muna ang mga nobya rin ni Kristo sa ating huling panahon ito. Kaya pag sinabing marka ng Diyos, mahayag ang marka ng Diyos, mahayag talaga marka ng Diyos bago sila kunin sa pag-agaw. Pag sinabing marka ng hayop, maglalantad din sila kung anong bunga nila mayroon sila. Malalantad din sila dito sa huling araw. Ang dalawang paghihiwalay nito. No? At ito lang babasahin ko. Kung tapos na dyan, magtatagal. Bawi lang tayo susunod. At nasira kasi yung climax ng Holy Ghost kanina. Iba pag naputol talaga. No? Sabi rito sa Mateo 13:24-30, sabi rito, siniyasat niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong magasik ng mabuting bindi sa kanilang bukid. Datapat samantalang ng katulog ang mga tao ay dumating sa kanilang kaaway ay nagasik naman ang mga panirang damo at sa pagitan ng mga trigo at umalis. Ang ginagawa nila, no? Nagwiwisik lang ng mga panirang damo at umalis. No? Datapat sa mga sumibol sa usbong at bunga, lumitaw na rin naman ang mga panirang damo at ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba nagwasi ka na mabuting bini sa inyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga panirang damo? Sinabi sa kanya, isang kaaway ang gumawa nito at sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig baga naming pagtipunin at inyong pagtipunin. Datapot sinabi na huwag baka pagkabunot ninyo ay panirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyo siyang magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. Yung panahon ngayong araw na to, yung paghiwalay ng mga trigo at panirang damo, nagkakaroon ng kaganapan. Yung bunga sa bunga ng marka ng Diyos at bunga ng marka ng hayop ay nagkakaroon ng kaganapan. At sa panahon ng pag-aani ng Panginoon sa espiritual na aspeto ay nagkakaroon ng kaganapang ito. No? At Diyos na rin mismo naghihiwalay sa ayon sa kanilang bunga at sa ayon kanilang pinili. Kaya nagkakaroon nga ng literal na marka ng hayop para doon sila malantad kung ano nga mayroon sa kanilang puso. No? Kaya nga nagkakaroon nga ng literal na darating na pag-agaw. Bakit may marka ng hayop na malalantad literal? Kasi mayroong pag-agaw muna, may pag-agaw na malalantad na literal. No? Nagpapatunay na mayroong mga tumanggap ng marka ng Diyos. No? At tawag doon ay sila'y iihiwalay ng literally. Kasi may paghihiwalay na nagaganap sa spiritual, magkasabay na sumasabay sa mensahe. Habang tumatagal ang panahon, malalantad yan sa huling araw at magkakaroon ng paghihiwalay talaga at matitira sa Great Revelation ang mga marka ng hayop sa huling araw na to. At may manindigan sa salita ng Panginoon, handa sila mapugutan ng ulo para kay Kristo dahil ayaw nilang magpasakop sa mark of the beast. At manindigan sila sa salita ng Diyos. Kaya handa sila mamatay para magpapugot ng ulo para lang sila maligtas. Kaya yung mga sumampalataya ngayon pa lang ay hindi sila sinabi ng Bible na may mga kukunin ng buhay. Hindi nila makikitang matitikman ang kamatayan dahil ay mga tinawag na mga magtiis ay nagtagumpay. Ano yung tunay pag nagumpay? Yung pinanghawakan mo ang salita ng Panginoon hanggang sa uli ng iyong buhay. Tinayuan mo siya at tawag na nanindigan ka sa katotohanan. Last week tayo magtapos ng 1962. Karunungan laban sa pananampalataya na page 491. No? Dito na lang. Dito lang iwan ko sa inyo. Wala na kasi. James 4:7 na lang.
Ito lang iwan ko sa inyo. James 4:7, pasakop kayo sa Diyos na dapat magsalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Ayun ang dapat natin gawin, magpasakop tayo sa Diyos. Hindi yung tuturuan tayo ng ibang mga ngaral na kung saan ay ang Diyos na nasa iyo na. No? Kung ano yung sinasabi ng iyong puso, lahat ng mga gusto mong gawin, magpasakop ka doon. No? Ang Diyos may katuwiran pa rin. Hindi porket tayo yung templo ng Panginoon at mabubuhay pa rin tayo sa pita yun yung sarili nating kalooban Pumunta siya sa laman para mabuhay tayo sa espiritu. Hindi ibig sabihin dumating siya sa laman para mabuhay tayo, ang espiritu isasama natin sa ating mga pita. Ganun ba? No? Dumating siya sa laman para dalhin tayo sa kanyang katuwiran sa espiritu. Hindi yung espiritu papasunurin natin sa laman. Aral ng demonyo yung ganun. Kaya sana ay makita nyo ang aking gustong iparating sa inyo tungkol sa mga bagay na yan nagsisalabasan sa huling panahon ito. At least nasawatan na at naihiyag na ng Panginoon mga bagay na ito sa mga bagay na dahil trabaho ng ministering ito at magbunyag, maglantad ng mga bagay na mga palihim na pangliling lang ng mga gawa ng kaaway, no? Itong pagkuling sa ministering ito upang expose ang mga paimbabaw o pagtatangka ng mga huwad na mga ngaral na tinawag ng pagbabarukto sa original mga salita, no? Dahil nga ang deal ng ministering ito ilabas ang mga tupa sa gitna ng mga lobo, no? Kaya tawag doon, alam ng Panginoon kung sino kanya, mangaral lang, tutugol lang sila. Hindi ako mag-alala doon, kahit manuya pa sila doon, sabihin nila wala na sa'yo konti lang na sa'yo, wala akong pakialam, basta nangaral ako. Kayo naman, tawag doon, ang dami-dami mo niya, kaya sinabi kong kaninang umaga, no? Ang dami nyo nga, para masabing may membro kayo. Tandaan nyo, para masabing may nagpabautismo pa lang kanina, Bargeo, nagpabautismo ako para masabi talagang manggagawa ko, may pinautismo lang, may tumanggap kanina kay Jesus, ganun. Yung pala, sa pagkikayat lang may tumanggap. Nagagawa rin ng mga denomination, nagagawa ni Kibuloy, nagagawa din ng mga sa Roma yan, mga dami-dami nilang araw-araw binabautismo. Si Kibuloy, 100 ng mga sasakyan, mga nagpabautismo sa kanya. Ang mga ibang mga reliyon, nagagawa rin. Hindi ba tayo nagpabautismo doon para sa masabi mo na kung saan ay lingkod ka na ng Diyos o sa katotohanan ka. Nagagawa rin ng iba yan, ng mga wala sa katotohanan. No? Salamat, nabautismuhan mo sila dahil pasimula rin yun. Oras sinambit nila ang pangalan ng Panginoon. At pinangalan, sa pangalan ng Panginoon na nabanggit mo, pinabautismo mo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Kailangan kompleto. Magiging daan yun. Ginamit ka rin doon sa pagiging daan nun, na nabautismuhan sila. No? Pero hindi pa yun sapat na dahilan na nasa katotohanan na sila. Kailangan may marinig sila na pure word na kung ikaw ay, yun na nga, sa kamay mo, na kung ikaw ginagamit ng Panginoon, nasa iyong pagpapasiya, kung ipapangaral mo ang totoong salita ng Panginoon na ilalabas mo sasabihin mo sa mga binhi yun, na ipangaral ang purong salita na yun upang marinig din naman nila, hindi lang sa bautismo, kundi mabautismuhan din naman sila sa Espiritu Santo, na nagmumula muna sa pakinig ng salita ng Panginoon upang bumangon ng pananampalataya na patuloy bumangon, no? At glory to glory upang sila ay ipanganak din naman sa Espiritu o mabautismuhan din sa banal na Espiritu sa personal na karanasan. Kasi hakbang pa lang yun. Ang simbolo pa lang ng bautismo ay hakbang pa lang sa tubig, ay hakbang pa lang sa tinanggap mong salita ng Panginoon. Ngayon, ang lumalapit sa Diyos ay dapat subukin. So, subukin sila doon. Kung sila ay tinanggap nila ang salita ng Diyos ng tubig. Una, tubig, physical, at magkakaroon ng tubig na spiritual. Tawag para matiyak kung tinanggap mo talaga ang tubig ng Diyos o kanyang salita na dumadaloy sa kanya sa pangungusap sa bawat espiritu, sa bawat iglesia, at magkaroon ito ng katuparan na hanggang turuan ka na huwag ka na mabuhay sa iyong sarili kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo manalangin sa gabing ito, sa ating pagtatapos. Nagilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa mensaheng itong binigay niyo Panginoon Panginoon iniiwan ko muli sa inyo mga salitang ito Panginoon, naway ito ay maging patuloy na aming tawag doon patuloy na unawa Panginoon sa mga bagay na aming kinakabuhay Panginoon. Malaman namin Panginoon na magpagbantay kami sa panahon ito, mandarayang panahon, upang kami ay patuloy niyong gabayan, patnubayan Panginoon sa uling araw na ito, upang kami ay bigyan yung sakdal na pagkaunawa sa inyong katuwiran Panginoon Ama.
Lord, at ganun sa ganun dati, Panginoon, kung anumang kahilingan ng bawat isa ayon sa kanilang panampalataya. Kanila nang tinanggap ito, Panginoon naman. Lord God, at bless mo ang ministry ito, Panginoon, pa sa inyong mga pangailangan sa ministry, Panginoon naman. At Lord God, at anumang gawa ng kahoy, mga tukso, Panginoon, upang gipitin ang ministry ito, Panginoon naman, upang hindi tawag doon, maharangan inyong ministeryo upang mailahad ang inyong dapat sabihin, Panginoon naman. Wasakin yung gawa ng kaaway, Panginoon naman. Lord, tulungan mo kami makapag-provide, Panginoon, mga bagay na dapat palitan sa ministry ito upang mailabas ang inyong mga salita, Panginoon, upang patuloy kayo magpahayag, Panginoon, sa inyong purong salita upang iparating ang babala sa mga inyong mga anak at marinig pa ang tinig ng mga natutulog na binhi pa, Panginoon naman, upang makilala nila ang inyong tinig at mailabas pa ang mga tupa sa gitna ng mga lobo, Panginoon naman. Lord God, maraming salamat, Panginoon naman, at nawa, Panginoon, kayo magtumugon sa aking kiling ito, Panginoon naman, punan niyo, Panginoon, pangangailangan sa ministry ito, Panginoon naman. Ang hindi namin kaya, Panginoon, ay kaya niyo, Panginoon naman. Lord, kami lang lumapit sa inyo, Panginoon. Huwag niyo pa ituloy ang gawa ng kaaway, Panginoon, upang sirain at talangan ang ministry, upang kami ay gipitin, Panginoon naman, upang maipit, Panginoon, ang inyong salita na hindi mailahad dahil sa pangangailangan physically at ganun din sa pangangailangan sa ministry, Panginoon naman. Dahil at alam niyo po, Panginoon, na may mga nilalahad kayo pero mga salita rito na pag-expose at sa katotohanan at natural, Panginoon, mga galaiting kaaway, Panginoon naman. Protektahan niyo, Panginoon, ito, Panginoon naman, upang di siya makagawa, Panginoon naman. At ang kapangyarihan niya siyang kumilos, ang siya makagalaw upang kayo ang maghari, Panginoon, sa ministering ito, at paintulutan niyo, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang siyang tumugon sa lahat ng hiling ito ayon sa aming hiling sa inyo, Panginoon. At ang mga bagay ito tinataas ko sa inyo lamang, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. To God be the glory. Maraming salamat sa inyong oras na binigay. Mawi ang kapurihan ng Panginoon. Pasasalamat.